So yun, no, kapag na-encounter nyo yung ganong problema guys, no, ito yung board niyan ang may problema, no, ito yung tiyatamaan. So usually, ang naging problema diyan, itong linya ng power, nagkakaroon siya ng shortage, no. So ma-check nyo siya gamit yung tester, no. So kaso kailangan nyo siyang operahan dito, no. Operahan nyo para makita nyo siya, para ma-check siya, no. So usually pag ganun siya, patay sindi, parang nagluluko yung knob niya. So ito yung board na papalitan. So pwede nyo itong papalitan, no, medyo mahal lang, no, nasa 5,000 plus lang ito sa LG. Kapag bumibili kayo ng isang isig na ganito, no, yan. So ito po ay PCB display IC, no, nasa 5,000 mahigit ito, no. So yun. So pwede nyo siya ma-repair, no, kung gusto siyang repairin. Ano nyo to, i-operahan nyo yung dito, ayan. Tapos i-test nyo to yung paa nito ng tack switch, no. So operahan ko ito guys para makita nyo. So ito na nga guys, no, na ano natin, tuklapin na natin to. Tuklapin natin yung, ito lang yung medyo matagal dito guys, yung pag-opera. Kasi kailangan dandahan mo. Kasi gamitan mo siya ng soldering iron para pang-opera. Kasi kung gamitan mo ito ng grinders guys, baka tumagos. Baka maputol yung mga linya. So yan. Yan. Yan siya. Yan. So, pinaklas na natin siya. So, ang gagawin natin, ito yung pinaka-power niya. Iti-test natin siya. Ito yung pinaka-tack switch niya ng power, no? Sukatin natin to. Ito yung tester natin. Gamit tayo ng resistance. Medyo ano lang, no? So, sa mga service center, wala na to. Diretso na to, ano, palit. No? Although, depende pa rin sa customer. May mga customer kasi na ayaw na ng repair. Gusto palit diretso na. So, napalitan din natin. So, pakita ko lang to sa inyo para lang mag-idea kayo. Kasi para may option yung customer, no? Kung gusto niya magpalit ng brand new or ipapa-repair. Kasi talagang depende pa sa customer. Mga customer kasi na ayaw nila ng repair, gusto palit brand new. Kasi nga, siyempre, mas maganda naman pag brand new talaga. Sureball naman talaga. Natatagal kasi nga brand new. Kasi pag repair, bagay kung repair naman, marami naman kami experience dito na ni-repair namin, okay naman. Taon naman, wala namang naging issue. So, yun. Ano lang natin to, linisin lang muna natin to. Siguro lang guys, pag nag-repair ka sa board kasi, kadalasan talaga sa board, ano siya, tiyagaan. Pag gusto mo mag-repair ng board, ilan tiyagain mo siya, no? Kaya minsan, pagka nagmamadali ka, di mo na kailangan repairin. Palitan mo na kung may pamalit ka naman. Yan. So, ito yung tack switch niya guys. Yan. So, ito yun. Ito yung power. Ito yung start. So, gagawin natin, kuha tayo ng tester, sukatin natin yung tack switch niya. Tingnan mo natin sa continuity. Check natin sa continuity kung mayroon siyang continuity, no?
Pindutin natin, Yan, mayroon naman siya sa continuity. Ayan, oh. Yan, mayroon naman. So, punta tayo sa resistance. Ibig sabihin, good yung tack switch. Resistance tayo, tingnan natin. Yan, kung mapansin nyo guys, oh. Kilo ohms siya. Yan, dapat wala siyang kilo ohms, dapat mega ohms yan, dapat ganyan lang. Yan, oh, nagkikilo ohms siya. So, ibig sabihin, kapag nagkilo ohms yan, mayroon siyang grounded, no? Grounded yung linya ng tack switch papunta dito sa kanyang outlet, no? So, dito yan, kasi dito dadaan yan sa gilid. Ito yung mga maliliit na hibla na yan. Mayroong grounded yan. Yan. So, ito yung problema, yan, no? Yan, nagkakaroon na siya ng kilo ohms. Kasi pag kilo ohms, guys, dadaanan na siya ng supply. So, kapag nadaanan siya ng supply, magkakaroon siya ng grounded. Patay sindi siya. So, dapat mega ohms yan guys, no, ang makukuha nyo dyan, no. So ang pinaka best dito, hanapin mo yung paa nito, kasi dito yan nakakonect, dito yan sa linya na to nakakonect, no. Dito yan nakakonect yung pinaka power, ito yung pinaka power nya, yung dalawang leg nyan, kasi control lang, dito nakakonect yan, dito sa mga wire na to. Yan, so pwede nyo siyang hinangin, bypass nyo na lang yung linya na to. Ayan, yan, no? Tignan mo. Yan. Yan, so, kunin nyo yan. Pwede nyo siyang ihinang, i-bypass nyo na. Bypassin nyo. So, from dito, hinang nyo, idiretso nyo na dito sa kanyang, kanyang linya. Kasi nga, yung dyan, kasi nga, dahil, lang yan, sa loob, maraming magkakaroon na siya ng shortage dyan. Kasi nga, pahitlinisin mo pa yan, guys. Minsan, yung tunaw nila doon sa pag-layout nila ng linya, doon nagkakaproblema. Kaya ang gagawin nyo, bypass nyo siya. So mula dito, dalawang linya, i-continuity nyo to kung alin yung dugtong niya dyan, dito sa wire na to. So, i-bypass nyo na siya, diretso na siya doon sa wire. Para sure ball, no? Diretso na siya dito sa wire. Huwag nyo na idaan sa board yung control ng tack switch, no? Ang kailangan nyo lang dito, yung dalawa na to, yung isang paa, ilinya nyo ng isang wire, hanapin nyo dyan kung anong dugtong niya dito, kung anong kulay, dito nyo sa i-connect, i-diretso nyo na, no? I-splice nyo na. Ganon din dito, i-splice dyan, diretso. No? So, kita na kaagad natin ang problema, yan, no? Yan, kilo ohms, 36 kilo ohms, no? So, naglalabas tayo guys sa mga board repair kasi marami nag-comment sa atin. Doon sa mga binlog natin last time na para daw tayong bata pagdating sa repair, no? So, baka akala ng iba, hindi tayo nagre-repair ng board, no? So, baka yun yung pagkakala nila. Talagang lang tayo, no? Nagre-repair din naman tayo, no? Kaso minsan pagka nagmamadali tayo, tinatamad tayo mag-repair, palit na tayo, no? So depende yan sa occasion, no? Pero kaya naman natin repairin yan kung talagang ipapa-repair, no? So yun. So ayun guys, no? Nabigyan ko na kayo ng idea, no? So dito, ituturo ko na rin sa inyo kung saan yung connection niya dito, no? Para sure ball tayo. So anuhin ko muna to. Linisan ko muna. Ayan, so yun guys, nalinis natin. So hanapin natin yung connection niya. No, kung anong connection niya dito. Lagyan natin sa continuity. Ayan, lagyan natin sa continuity guys. No? So, isisay natin kung saan yung connection nitong isa na ito. Ito.
yung paa niya. Ayan, ito. 1, 2, 3. So, ito, ibig sabihin sa 3. Sa 3, pangatlo. So, dito. So, dito. So, dito. So, 1, 2, 3. So, yung pay. Okay na. 1, 2, 3. So, yung pay. Yan, so, yung pay. Yan, so, yung pay. Ang tama. So, yung pay. Yan, yung pay. So, yung pay. Sabi natin siya. So, yan yung siya. Yung sa 1, 2, 3. Ang pay. So, yung pay na. Tingnan natin. Wala siya. Wala siya. Wala siya. Tingnan natin. Dito. 1, 2, 3. Sabi. Yung pay. Yan, dito. Ang pay. Patay. Tama na. Yan siya. Wala siya. So, yan. So, wala siya. So, ito siya, yung violet at saka blue. Ayan. So dito siya nakakonect yung tack switch niya. Itong violet at saka blue, ito yung line niya. Ayan. So ito yung nagkakaroon ng shortage, no? So i-double check natin. Gamit tayo ng resistance ulit. So ito yung blue at saka violet. Ayan. Ayan, oh. Siya yung nagbibigay ng kilo ohms yan. So sila yung connected dito, no? Ito yung ano. So blue at saka violet. So ang gagawin natin, bypassin natin to. Katingin na natin. Ayan. Kasi siya yung may tama, no? Ito. So yung line ng nandito sa loob, nagkaroon na siya ng grounding, no? So kailangan mo siya bypassin, nag-ground na siya, nagkakaroon na siya ng connection. So ang gagawin niyo siya, kinat natin siya, no? Ngayon, dahil itong blue, ang connection nitong blue ay ito. May gilid, no? Tapos itong violet ay dito. So ang gagawin natin, kukuha na tayo ng wire, tapos i-bypass na natin. Ihinang na natin dito yung wire, no? Para ano siya, para sure ball, no? So yun. Yan, so lagyan lang natin daanan ng wire dito. Yan, para ano, diyan natin siya idaan. So kukuha lang ako ng wire, guys, ihinang ko dalawa dito, then i-splice ko na siya dito. No, so yun. So yun po, guys, no, pag-repair nito, no, para makuha nyo yung ganong problema ng washing machine. So yun, no. So i-part 2 ko na lang yung pag-test nito, yung pagkabit nito doon sa unit actual, para naman makita nyo din, no. So doon ko na siya i-vlog, no. So pero marami na tayong encounter nito, marami na tayong experience nito na ganitong problema. So hindi lang namin na ilabas sa vlog, guys, no. So yun, no. So basta nagkaroon siya ng contacts din. Ano nangyari diyan sa experience namin? Parang nagkaroon na ng ano diyan, yung linya ng program niya, nagkaroon na siya ng connection. So kailangan natin siyang i-bypass, no. Kasi nga kahit linisin mo siya, bumabalik. Kaya ginagawa namin, bina-bypass na talaga namin siya. So hindi na namin siya pinapadaan sa board. Kasi itong tack switch na to, diretso lang naman yan doon sa control. So lahat dito control lang naman kasi to. Yan, kasi mahal lang. Mahal pag bumili ka ng brand new, no. Nasa 5,000 mahigit. Ito, binalatan ko na lang para makita nyo na rin, no. So ito siya. Dito nag-cost ng grounding. Yan, no. Mapapansin nyo, nagkaroon kasi ito ng ano, parang nag-melt yung silicone. Kaya nabalatan na itong linya na yan. So ayan, oh, pansin nyo, guys. Yan, nagkakaroon siya ng yung maliliit na mga hibla na yan, nagkakaroon na siya ng grounding, no? So mas the best kung bypassin nyo na siya, no? I-connect nyo na siya dito, wag nyo na padaanin dito kasi paulit-ulit lang yan siya, guys, para iwas back job na kayo sa customer. Kasi pag idaan nyo pa siya dyan, guys, magkakaroon na yan siya ng grounding, no? So ang gagawin nyo siya, kakat nyo to, yung linya na to, gamit kayo ng cutter, cut nyo na siya para hindi na siya mag-effect doon sa bypass nyo. Kasi pag hindi siya kinat, guys, ganoon pa rin yan. So ikakat nyo to yung line na yan. So kakat ko na, ipakita ko na sa inyo. Kuha tayo ng yan, o.
So putulin natin tong linya na to. Yan, para wala na siyang continuity. Dandahan lang, baka madama yung iba. Yan, so tanggalin nyo to yung light, yung ano, katingin nyo siya. Yan, para sure ball. Kasi pag hindi niya yan sa pinutol, ganoon pa rin mangyari dyan. Yan, so kilat lang natin yung ano niyan, yung linya niya. Para hindi na siya, wala na siyang grounding na mangyari. Yan, ganyan. Tingnan natin kung may continuity pa. So, medyo ano lang, no? Medyo tiyaga lang sa board repair. Pero kung tiyaga naman kayo, pwede nyo lang gawin. Double check ko lang kung baka meron pa siya. Yan, nakat na siya. So, tingnan natin, no? Dahil nakakat na, cut natin. Yan, wala siyang tagos dito. Yan, ito yan, lagi nagka-problema yan, no? Yan, dito yan nagkaroon ng shortage, guys, no? Yan. So, minsan pwede nyo siyang linisin, pero bumabalik, guys, experience namin, bumabalik siya. Kaya the best talaga ko, bypass nyo na lang para wala na kayong problema. So, ulit-ulit lang yan. So, ito, tingnan yan, kinat ko, tingnan natin kung may resistance pa tayo makuha. May tingnan natin yung ano niya. Yan, tingnan natin kung may resistance pa. Yan, wala na tayo nakuha. Dapat ganun yung makuha nating reading. Yan. So, nagkakaroon siya ng resistance kapag na-connect siya sa, so yan, wala na siya, oh. Yan, wala na. Mega ohms na siya. So, itong naging cost niya, guys, dito. Yan. So, pero mas maganda, yun nga, babypass nyo na para wala nang balikan, wala nang back job. Kasi pagka nun, back job yan, babalik ulit yan. So, yun, no? So, sana makatulong yung video natin doon sa mga nagre-repair nito. So, yun. Okay, thank you.